Hi guys! So ito na naman, may panibagong update dito sa Hi Fami app. At ito po yung tinatawag na The Family Gold Rush. Ang pinagbago po nga sa ngayon ay yung sa weekly task na may makukuha tayong free coins. Example, yung kapag na-hit natin yung 10k liveliness, nagkakaroon tayo ng 200 coins. Ngayon, pinalitan nila ng family assets na lang. So from coins to family assets. So dito nga, kapag tinignan natin sa weekly task, yung ginawa nila dito, yung sa 10,000 family weekly activity, 500 family assets yung madagdag. Yung kasunod naman ay 1,000 family assets yung madagdag hanggang sa maabot mo yung 200 liveliness, 10,000 family assets naman yung madadagdag. So, malamang yung iba, yung hindi pa alam, nagtataka kung ano po yung use ng family assets. Ang family assets po ay dyan po natin nakukuha yung red packet ring kapag nanalo tayo sa PK at tsaka yung sa family minecart. Ang disadvantage lang kapag mataas yung family assets natin, halimbawa umabot tayo ng 500k family assets, pataas, yung nakukuha nating red packet kapag nanalo sa PK ay sobrang liit. Kagaya sa experience namin last time, yung nakakuha naming red packet ay 3 coins each mostly lang. Ang pinakamataas po na nakakuha ng red packet ay 10 coins. So yung ginawa po namin is pinababa muna namin yung family assets namin. So kailan ito nagsimula? Kahapon sila nag-notice ng changes. Ngayon po ang effective date ng Family Gold Rush rank. Yung top 500 families ay makakatanggap ng coins. Ang bawat miyembro na naman ay maghati-hati, nakadepende naman din sa contribution nila. So kung may halimbawa may nakuha kayong 2,000 coins, ang mga members ay maghati-hati depende sa mga nalikom nilang diamonds. So, kung dati yung basihan natin ay yung sa liveliness or sinabi nilang experience points natin nga sa ranking, di ba kapag nagtitrade tayo at saka yung sa tasking, yun ang nagpaparank sa family natin. Ngayon, ang basihan na po sa family ranking ay by diamonds na. So, halimbawa, 10 tayong mga miyembro sa isang family tapos nag-earn tayo halimbawa ng 5,000 diamonds each. So, meron tayong 5 times 10 is 50 diamonds. So, kung mas mataas pa din yung mga nalikom ng ibang family, syempre, mas mataas yung rank nila. So, meron nga silang binahagi na paraan kung paano tayo maka-ipon ng maraming diamonds. Una, mag-recruit ng members, mga bagong members, at saka i-train natin as trainee hanggang sa mag-superstar. So, mas maraming trainee, maraming superstar, maraming family diamonds ang malilikom natin. Pero, take note ha, yung sa trainee, 10% diamonds lang ang matatanggap nila bawat gift nila. Kaya, huwag nyo talaga ipupush yung mga trainee natin na mag-trade kapag hindi pa sila superstar kasi masasayang lang yung coins natin. At baka masisi din tayo later on kung bakit hindi sila kumita. Yan ang mahirap. Maghahanap pa tayo ng stress. Ikalawa, organize family party daily. Captain can organize party daily and encourage family members to exchange gift daily in the family hall to boost family income. So, binanggit nila dito, no, mag-exchange gift sa family hall. Pero, yung base sa napapansin namin today, kahit hindi sa family hall nag-trading, counted naman siya. Sa akin kasi ay walang ni isang nagtitrade sa family hall today. Nasa training room sila nagtitrade at umangat naman yung ranking. So, counted siya kahit saan mag-trade. So, yung gusto nilang mangyari dito is mag-organize ka ng family party. So, halimbawa, meron kang pa-contest, pataasan ng gift, number of gift, kung sino yung manalo, yun yung may malaking prize. Yun ang gusto nilang mangyari dito sa number 2. Pangatlo, play games, invite new user.
Sige, kung maglaro tayo tapos mag-invite tayo ng new user, meron tayo kasing makukuhang 600 diamonds. Tapos, mag-play Monopoly, magtanim, mag-harvest ng crops, tapos, get red packets, tapos i-convert sa diamonds. So, ang dami pa palang sinabi talaga dito, no? Pero, straight to the point lang pala naman dyan is, abutin ng $10, tapos i-convert to diamonds. Kasi nga, yung 600 pesos dyan sa red packet, kapag kinonvert natin sa diamonds yan ay 20,000 diamonds. At counted yan sa family ranking. Yan ang gusto nilang sabihin. Kasunod ay mag-invite ng new user. So, yun na nga po, kapag nag-invite tayo ng new user, tapos pumasok sa link natin, may makuha tayong 600 diamonds. So, counted din yun sa family ranking. So, dito tayo sa ranking, no? Babasahin natin para mas klaro. May explanation din kasi dito. Click natin yung rank. Pwede mo i-click yung banner dyan or pumunta ka sa farm mo at titingnan mo yung ranking. Pag-click mo sa rank, didiretso yan. Depende kung saan yung status mo. So, hanapin mo yung family. Click mo yung family, makikita mo dyan yung ranking kung sino yung nasa number 1, number 2, 3 to 500. 1 to 500 lang po yung may makukuhang rewards na coins. By the way, yung trade natin kahapon, hindi siya counted, no? Kasi nga, today lang siya nag-start. Paano natin malaman yung rules dito? I-click lang po natin yung question mark. Nandyan lahat yung rules. Scroll down natin. Makikita natin dito sa ibaba yung additional na info. May nakasulat dyan na family. So, kapag binasa natin, ang sabi dito is, the family leaderboard will rank members based on the total number of diamonds earned by all family members. In case of a tie, members will be ranked according to the order in which they achieved the diamonds. So, ayan nga, yung sabi dyan is depende na kung magkano yung diamonds natin. Kaya ng sabi ko, naka-base na siya sa diamond, hindi na through liveliness at trading. Or hindi na through family tasking at trading yung pagbabasihan sa ranking. Parang sa Superstar, magre-reset din siya every Monday, 5 AM Philippine Time Zone. Nakasulat kasi na time zone dyan is UTC plus 3. So, nakabase din to sa Saudi Arabia time. So, ang diamond statistics is makakuha tayo ng diamonds mula sa task. Hindi ko alam kung ano yung task na sinasabi dyan. Or baka yung ibig sabihin nila is yung sa Superstar task. Yung, halimbawa, di ba, merong 100 diamonds sa first time band. Tapos yung sa daily relationships, meron ding diamonds dyan. So, counted din yan. At saka yung sa gifting. At yung, kagaya ng sabi ko, kapag nakabuo ka ng $10 sa red packet, i-exchange mo yan or i-convert mo yan sa diamonds kasi nga, i-withdraw mo, di ba? Convert to diamonds, 20k yan, counted din. At nakasulat din dito na ang diamond na in-issued ng system ay hindi siya kabilang, no? Halimbawa, yung diamonds na binalik nila kasi nga terminate nila or failed to process, hindi nila bibilangin yun. Tama ba pagkaintindi ko? O tama, kasi sabi dito diamonds issued by the platform are excluded, as are additional cases such as reissued diamonds or diamonds returned after a failed withdrawal. So, hindi siya counted. After each week, so kapag nag-reset na, ang clan leader na nasa ranking ay makaka-receive ng gold coin rewards depende sa rank. At saka yung mga family members naman ay maghati-hati depende naman sa diamond contribution nga nila. So, ang may contribution na less than 1 diamond is not counted in the distribution daw. So, less than 1 diamond, ano ba yan? 0? Oo, edi syempre wala kang makakuha. Wala kang contribution, di ba? Ang gulo If a family members leaves their original family to join a new family, the original contribution remain with the original family. So, kapag aalis ka sa family mo, yung mga diamonds na naliko mo dyan is may iwan dyan. Kapag lumipat ka sa ibang family, doon na din magsisimula yung panibagong count ng diamonds mo.
So, kung nagtataka ka kung umalis ka doon sa family mo, tapos ano mangyayari doon sa diamond na naliko mo is hindi din yun i-distribute ng system sa family na iniwan mo, kundi may iwan yun sa High Family App. Sa kanila na yun. Negosyo, no? So, sa rank, ito yung mga rewards na makakuha natin. Kapag rank 1 ka, yung makakuha mo is Captain. Ang makakuha niya po is 120k. 120k din sa family members. Tapos, ang mga members dyan ay maghati-hati. Sa top 2 naman, 80k sa Captain at 80k din sa family members. At the same po, lahat ng family members maghati-hati. Sa top 3, 40k sa Captain at 40 din sa family members. Top 4 to 10, 33k sa Captain at 33k din sa family members. Top 11 to 30 ay both makakuha ng 10,526. Sa top 31 to 100 naman ay 5,217 coins, Captain and family members. Top 101 to 200, ang makakuha ng Captain at family members ay 3,030. Yung Captain lang yung 3,000 dyan. Yung family members is maghati-hati doon sa 3,000 coins na yon. Top 200 to 500, ang makakuha ng Captain ay 2,341 at 2,341 din sa family members na paghati-hatian nila, no? So, yan po yung panibagong update ngayon. Ang masasabi ko lang po dito ay, base sa aking pag-analisa, no? Ang target ng system dito is mag-recharge tayo ng mag-recharge kung gusto nating hahabulin yung mga nasa rank. Top 1, top 2 to 10. Ang maganda dito is yung top 1 to 30 mapabilong ka kasi medyo malaki pa yung coins na makuha mo dyan, no? Pero yung sa 31 to 500, hindi na siya worth it habulin kasi nga kung hindi ka naman nagpaparank up, para sa akin mas okay na yung nasa range ka lang ng rank na hindi ka mahuhulog as trainee. Kasi nga kung hahabulin mo yung rank, guys, masasabi ko talaga dito is mauubos yung laman ng GCash mo tapos yung papasok sa'yo is maliit. Mas malaki yung lugi mo dito. Lalo na at double charge na ngayon. So, good luck po sa lahat. Sa gustong sumali sa ranking, good luck po. You'll see us for our next video. Thank you for watching. Goodbye. Bye!